Ano naman po ang mga sintomas ng back pain ang nangangailangan na agad ng mga medical attention po? Okay, not all back pain po ay kailangan ng medical attention. Sabi ko nga, common back pain, yung mga nararamdaman after a long day's work. No? Pero pag ang pasyente ay meron ilan sa mga sumusunod na sintomas, ay kailangan na magpatingin ng agaran. Ano po itong mga to? Halimbawa, nagbago na yung pattern ng kanyang pag-ihi at pagdumi. No? Ibig sabihin, may mga ugat na nagsusupply ng iyong pantog at ng iyong daanan ng dumi, kaya hindi mo makontrol. Okay? Pagka minsan may pamamanhid sa paa or sa mga kamay, yan po ay red flag na tinatawag namin. Pagka ikaw ay may lagnat sa gabi at may kasamang pagbagsak ng timbang, mag-iisip ang iyong doktor na baka meron kang tinatawag na TB of the spine. Pwede po magkaroon ng tuberculosis sa likod. Okay? Or worse, cancer na kumakalat. Kung may history ng aksidente ang pasyente, bawa nahulog, or na-accident sa sports, tumama ang likod, yan po ay another red flag na kailangan niya na magpatingin. Kung ang edad ng pasyente ay 50 at may history ng pagbagsak kahit sa mababang posisyon, like sa pagkakaupo o pagkakahiga, maaari po magpatingin agad. Kung ang pasyente ay gumagamit ng steroid o mga pinagbabawal na gamot, may mga reports na ito ay maaaring mag-cause ng back pain na mas seryoso. Kaya kailangan ng agarang pagkonsulta. So Miss Jackie, hindi pala po pwede. Pero mayroon nangyari sa iyo ng ganyan. After how many hours, bumalik sa normal. Babaliwalain mo na, sabi ni Doc, kailangan nagpapatingin. Now, we want to find out, Miss Jackie, anong klaseng diagnostic procedure ang maire-recommenda para matukoy yung sanhi ng sakit, ha? Lalo-lalo na yung sinasabi natin, back pain, upper and lower, Doc Philip. Thank you po. Miss Annie, alam mo, sa totoo lang, before we even get to a diagnostic procedure, napakahalaga po na ang pasyente ay magbigay ng buo at malinaw na history or sabihin kasaysayan ng kanyang pananakit. Importante po yun sa aming mga doktor para malaman namin kung saan nanggagaling yung sakit, ano yung trabaho niya, ano yung mga ginagawa niya sa pang-araw-araw. So, dun pa lamang po, maaari nang malaman ng iyong doktor ang inyong karamdaman. Pangalawa, dahang maayos at kumpletong physical examination kung saan tinitingnan namin ang inyong likod, okay, hinahawakan, may mga test po kami ginagawa para malaman kung saan po nanggagaling eksakto ang sakit. That alone po, malalaman namin kung kayo ay may gantong klaseng kondisyon. Kung tingin namin kailangan ng diagnostic test, it is only to confirm kung ano pong naiisip namin. Ang pinaka-basic po dyan, yung simpleng x-ray. Yung simpleng x-ray na alam naman po natin lahat. No? Hindi po chest x-ray, pwede po yung sa likod. Meron iba po yung x-ray natin sa likod. No? So, dun pa lang marami pong impormasyon ang makukuha namin malalaman namin kung merong problema sa alignment or yung pagkakahanay ng inyong likod, kung may bali, mas seryoso po yun, or may mga pagbabago sa hugis ng bawat kulugod. No? Pag kami ay nagsuspecha ng mas malaking problema, tulad nga nasabi ko kanina, tuberculosis or cancer o ganyan, maaari po kami mag-order ng tinatawag na CT scan. Familiar naman po ata lahat ng tao sa CT scan. Pero mas maganda po kung talagang gusto naming makita yung ugat, MRI po ang sunod. Okay? Pero ulitin ko lang po, sa payak at simpleng history at physical examination na kumpleto, malalaman po natin ang inyong karamdaman.